Hi guys, welcome back to another YouTube video. It's me once again, your coach AJ Palmos, at kung bago ka sa aking YouTube channel, click mo lang ang subscribe button, bell notification para like ang updated sa mga future videos natin. For today's video, pag-usapan naman natin yung potential harm from using unsafe products. Ito pong share ko sa inyo ngayon is personal experience ko po. Gusto ko pong i-share sa inyo itong nangyari sa akin para hindi na po ninyo maulit yung aking pagkakamali. At kung ready ka na, samahan niyo po ako. Tara! Potential harm from using unsafe products. Meron po akong isang produkto na ginamit, pinagsisihan ko po at isinusumpa ko na nagamit ko. Kaya po gusto ko po sanang i-relate ito sa inyo, lalong-lalo na po sa mga gumagamit ng barley na katulad po nung sa amin, and then yung mga brands, lalong-lalo na yung mga too good to be true na mga produkto. Example ko lang po ito sa inyo para mag-ingat din po tayo, especially meron tayong mga health problem. Meron po akong produkto na bili online. Shampoo po siya. Ang sabi po doon sa video na ito daw po ay organic. Nabili ko po yung produkto in a very cheap price. Sabi ko gusto ko siyang itry. Umorder ako online, dumating sa akin yung produkto at ginamit ko po siya sa mismong araw ng aking training and workshop. Ito po ay kuha last July 13, 2023. So, yung ginamit ko po sa buhok, akala ko po nung una parang nakatil lang yung ulo ko. Unang picture ko po during our training, sabi ko ba't parang mapula yung anit ko. So hindi ko muna pinansin kasi nandoon pa ako sa aking training. Hinintay ko lang pong matapos yung training namin, and then pag-uwi ko po ng bahay, dun ko po tinignan parang kakaiba na yung nararamdaman ko. Second picture po, kuha po ito ng around 7:40, same day po, July 13. So nakauwi po ako ng bahay around 6 p.m. 7:40 ng gabi, ganito na po yung itsura ko dito sa picture. Buti nga po nakauwi ako kasi hindi na rin po maganda yung aking pakiramdam. Then, naligo po ako nitong oras na to, then napansin ko bakit lumalaki na yung ulo ko. So, ginawa ko po, pinahinga ko po muna siya. Sabi ko, itutulog ko lang, baka bukas wala na. Nagising po ako ng alas 4 ng madaling araw at even yung noo ko po, lumapad na. So, ito na po yung picture ko, nagising ako nung madaling araw. Nag-picture po ako for documentation. And then, after that, pagising ko po uli ng umaga, around 8:39 a.m., eto na po yung naging itsura ko. Nade-deform na po yung aking mukha. Lumalaki po yung isang side ng mukha ko, kasabay po nung aking ulo. Hindi po siya namumula na, pero lumaki po talaga yung ulo ko dyan. Dating po ng 10:54 a.m., eto na po ang aking itsura. Hindi na ako okay, yung pakiramdam ko hindi na okay, at natatakot na po ako sa aking itsura. Feeling ko po, yung ulo ko po sasabog. Ginawa ko po nito, tumakbo na po ako sa Medical City. Doon po ako nagpa-check up. Pumunta po ako sa emergency. At ito po yung itsura ko during the time na nandun po ako sa emergency. Very swollen na po yung mata ko. So halos hindi na po ako makita. Para po makita ko, kailangan ko pong iangat yung gilid ng mata ko kasi talagang namamaga na po siya. At yung pinakanoo ko po, talagang deformed na po siya. Ito po yung picture ko during nakapila po ako sa emergency. Binigyan lang po ako ng gamot. Actually, ayaw po nila akong paalisin sa hospital noon kasi baka daw po may mangyari sa akin. Gusto nila akong i-admit pero ako po yung nag-insist na wala akong kasama, kailangan ko po umuwi. Pinauwi ako, binigyan ako ng medication at ito na po yung aking itsura. Totoo lang po, parang nightmare po yung nangyari sa akin dito kasi hindi ko po in-expect na yung simple at mumurahing produkto na nabili ko magbibigay sa akin ng malaking trauma, lalong-lalo na sa aking kalusugan. So yan po, namamaga na po yung mukha ko, deformed na po yan. Yung sa pisngi ko po, malapad. Yung sa pisngi ko po, lubog. Tapos yung ulo ko po, sobrang laki. Yung cup po na ginagamit, hindi ko na po siya may suot kasi talagang malapad po talaga yung noo ko. Ang tingin ko nga po rito, parang po akong binugbog ni Pacquiao. Pagdating po ng hapon, bigyan po ako ng gamot, bumababa na po yung pamamaga, napunta na po uli sa mga mata.
Yung ulo ko po, malaki pa rin po yan. Yung parang swollen po niya, bumababa na po sa noo papunta sa mata. 3:00 ng hapon, tapos 6:00 uli ng gabi. Yan po, namamaga pa rin po yung mga mata natin dyan. Ang kagandahan lang po sa akin, dahil regular user po ako ng barley, is hindi po bumabagsak yung aking immunity. Though may ganyang pakiramdam, pero maayos naman po at normal naman po ako. Ang wino-worry po kasi ng mga doctor that time nung nagpunta ako sa ospital, baka mahirapan daw po akong huminga dahil sa masyadong pamamaga. Good thing, protected tayo ng barley, kahit medyo ganyan na yung ating situations, is normal pa rin po at kinakaya po ng ating immune system. Pagdating naman po ng 9:43 ng gabi, mababa na po siya dito sa ilalim ng mata. July 15, ang 9:00 ng umaga, yan po, namamaga at namumula po. May binigay po sa akin gamot na steroids. Kaya po yung parang pamamanas ay namumula po yung aking mga muka at namamaga. Unti-unti na naman po dito na nawawala po yung paglaki ng ulo ko. Unti-unti na po siyang lumiliit at bumaba na po siya sa mukha. Pagdating naman po ng bandang 2:00 ng hapon po, ayan po ang itsura ko. Wala na po yung sa ulo, napunta na po sa mata at sa pisngi. Tuloy-tuloy lang din po yung gamot ko at of course, syempre hindi mawawala yung pagtitake natin ng barley. Pagdating po ng 7:30 ng gabi, ito naman po yung aking itsura. Good thing kasi nasa bandang pababa na po ng mata hanggang sa pisngi na lang po yung ating pagmamanas. July 16 ng 10:00 ng umaga, ito naman po yung aking picture, do bagong gising, namamaga. At least yung pag-swollen po sa aking ulo, nawala na po. Tapos yung pagkakati po ng ulo, unti-unti na rin po siyang nawawala. Iniwasan ko lang po talaga na magpawis kasi sobrang makati po at nakaka-trigger po talaga siyang kamutin. 10:00 ng gabi, July 16, then 3:00 po ng hapon, nag-picture po uli ako. Namumula na lang po siya at nasa pisngi na po. And July 16 ng 6:30 ng gabi. July 17 po, wala na po halos sa ulo. Bumaba na po sa pisngi talaga. Tsaka sa ilalim po ng mata. Doon po talaga siya nagtagal. Dating po ng 6:30 ng gabi, almost wala na po. Nag-take lang po ako ng medicine up to 3-4 days lang po and then nag-stop na po ako. Inassure ko po na yung barley na po yung mag-work sa aking katawan. Paano po ba yung lesson na natutunan ko dito sa pagkakaroon ko ng sakit? Big lesson po sa akin na wag po akong mag-risk pagdating sa mga produktong hindi sigurado, lalong-lalo na po anything na niinom. Kasi yung sa akin po, externally. Pero ang laki na po ng epekto na nagawa sa buhay ko. Delubyo po talaga. What more pa kung itinitake mo siya sa loob ng katawan. Kasi yung sa ulo, pwedeng mabanlawan. Pero yung sa loob ng katawan, hindi mo na siya kayang alisin. Might as well, dun tayo lagi sa safe at subok na po ng lahat. Anything na hindi aprobado ng FDA ay maaari makadisgrasya po sa mga iinom or gagamit ng produkto. At ang paggamit po ng mga produktong hindi kilala at hindi aprobado ay isang high risk. Malaki ang potensyal, maaaring may matinding disgrasya na pwedeng idulot ng produkto na gagamitin or iinumin po natin. Instead na i-risk ninyo yung mga sarili ninyo sa mga produktong hindi tayo sigurado, doon na lang tayo sa mga produktong sigurado at FDA approved. Yung experience ko is a big lesson for me. At sinishare ko po itong video na ito, itong aking testimony, para hindi na po tularan yung aking pagkakamali. Kahit hindi po ito related sa barley, kung paggamit natin ng mga hindi siguradong produkto, makarelate po kayo lalong-lalo na po sa mga gusto po lagi is nagtitipid. Minsan po kasi yung pagtitipid natin, hindi po siya nakakabuti. Kung hindi, nagdadala lalo sa atin, sa ating kapahamakan. Lagi nyo pong iisipin, safety first. Doon po tayo sa sigurado at huwag nyo po laging hanapin yung mura. Kasi minsan yung mga mura po, yan po yung mga too good to be true na mataas ang pangako o baka maging pagsisisi po natin. Maraming salamat po sa inyong panonood. I hope may na-realize po kayo sa personal testimony na aking pinagdaanan. Once again, my name is Coach AJ Palmos and see us again on our next video. God be the glory. Bye-bye.